Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga gabing akala natin ay simula ng kaligayahan, ngunit yon pala ang magiging umpisa ng pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Paano kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ang siyang dudurog nito sa paraang hindi mo kailanman inasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Maharlika. Ang amoy ng ospital, isang halo ng gamot at antiseptiko ay dapat sana'y nagbibigay ng kaba kay Maharlika. Ngunit sa mga sandaling iyon, para sa kanya, ito ang amoy ng isang bagong simula. Yakap-yakap niya ang kanyang munting anghel, si Diwa, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang bawat munting paghinga nito ay musika sa kanyang pandinig, isang pangako ng bagong umaga. Ito na sana ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap, isang buo at masayang pamilya. Ngunit ang pangarap na yon ay biglang binasag ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Kael, ang kanyang asawa, na nakasunod sa ina nitong si Doña Estela Valderrama. Walang bakas ng nangiti sa kanilang mga mukha. Ang hangin sa silid ay tila lumamig. Ang mamahaling pabango ni Doña Estela ay humalo sa hangin. Ngunit para kay Maha, ito'y amoy ng panganib. Estela, Kael, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Maha. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at kaba. Hindi sumagot si Kael. Nakayuko lamang ito. Iniiwasan ng kanyang mga mata na tila ba may malaki itong kasalanan. Si Doña Estela ang humakbang palapit. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay tumatama sa sahig na parang martilyo sa puso ni Maha. Nandito kami para tapusin na ang kahibangang ito, malamig na sabi ng Donya. Mula sa kanyang Hermes bag, inilabas nito ang isang folder at walang awang inilapag sa kama ni Maha, sa tabi mismo ng natutulog na sanggol. Pirmahan mo yan. Nanginginig na binuksan ni Maha ang folder. Ang mga salitang nakasulat ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang mga mata. Divorce papers. Ano? Ano ito? Halos pabulong na tanong ni Maha. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Kael, naghahanap ng sagot, ng tulong. Kael, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo, di ba? Ngunit si Kael ay nanatiling pipi, isang duwag na anino sa likod ng kanyang ina. Huwag ka nang magkunwari, Maharlika, singhal ni Doña Estela, puno ng pang-aalipusta ang boses. Alam na naming lahat ang tungkol sa kalaguyo mo. Akala mo ba ay maitatago mo sa amin ang kataksilan mo? Ang batang yan! Itinuro nito si Diwa. Baka hindi pa yan, Valderrama. Ang bawat salita ay sampal na dumapo sa pagkatao ni Maha. Hindi totoo ito. Ito ay isang masamang panaginip. Walang katotohanan yan. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Kael, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal natin ang isa't isa. Anak mo si Diwa. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Kael. Ngunit ang nakita ni Maha sa mga mata nito ay hindi pagmamahal, kundi awa at pagsuko. Patawarin mo ako, Maha, pero mas makakabuti kung maghihiwalay na tayo. Gumuho ang mundo ni Maharlika. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang siya mismong nagbigay ng hatol sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak habang dinampot ang pluma. Bawat letra ng kanyang pirma ay patak ng kanyang luha. Sa pagpirma niya, isinuko niya hindi lang ang kanyang asawa, kundi ang buong buhay na pinangarap niya. Ilang oras lang ang lumipas, pinalabas na siya ng ospital. Ngunit sa halip na umuwi sa mansyon ng mga Valderrama, isang taxi ang naghatid sa kanya sa labas ng malalaking gate nito. Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Basang-basa, yakap ang kanyang anak na binalot sa manipis na kumot
Desperado siyang kumatok sa bakal na gate. Kel! Doña Estela! Parang awa niyo na. Huwag niyong gawin sa amin to. Ang anak niyo. Ang apo niyo. Kailangan niya ng masisilungan. Ngunit walang sumagot. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa loob ng mansyon. Ang tanging naririnig niya ay ang hagulhol ng kanyang pag-iyak na sinasabayan ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang pinto ng kanyang tahanan ay tuluyan ng isinara para sa kanya. Wala nang pag-asa. Tumalikod si Maha at nagsimulang maglakad palayo. Walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang malamig na ulan ay tumatagos sa kanyang damit hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig pa ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa madilim na kalye, tinitingnan niya ang payapang mukha ni Diwa. Pangako anak, bulong niya sa hangin. Hindi kita pababayaan, babangon ako. At pagbabayaran nila ang ginawa nila sa atin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanya. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito at mula sa dilim sa loob, isang boses ang nagsalita. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng kapangyarihan. Maharlika Jimenez, may naghihintay sa iyo. 5 taon, 5 mahahabang taon na ang lumipas. Ngunit para kay Kael Valderrama, ang bigat ng nakaraan ay parang aninong nakakapit sa kanya araw-araw. Ang almusal sa mansyon ng mga Valderrama ay hindi na katulad ng dati. Wala nang tawanan, wala nang kwentuhan. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Sa isang dulo ng mesa ay nakaupo si Doña Estela. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa tapat niya ay si Luningning, ang kanyang asawa, na pilit nang ngumingiti habang naglalagay ng lipstick na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Darling, nakita mo ba yung bagong collection ng bag sa Milan? I think I deserve one for all the stress. Malanding sabi ni Luningning. Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi ang mga walang kwentang luho mo? Matigas na putol ni Doña Estela. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Kael. Ang Valderrama Holdings ay malapit nang bumagsak at ang iniisip mo lang ay bagong bag? Napayoko si Luningning at muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. At ikaw, baling ng Donya kay Kael, anong plano mo? Hihintayin mo na lang ba na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo? 5 taon mula nang itama natin ang pagkakamali mo. Pero ano ang nangyari? Palubog tayo ng palubog. Ang pagkakamali na tinutukoy nito ay si Maha. Hindi na nila binabanggit ang pangalan niya. Ngunit alam ni Kael, bawat araw, naroon ang multo ng kanyang pagkakamali. Kinuyom niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na siya ang nagtulak sa kanya sa landas na ito. Ngunit tulad ng dati, ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Isa siyang duwag noon at duwag pa rin siya ngayon. Tumayo siya. May mahalaga akong pulong. Kailangan ko nang umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang umalis sa hapagkainan na iyon na parang isang kulungang puno ng multo. Sa kanyang opisina, sa likod ng malaking mahogany desk na minana pa niya sa kanyang ama, doon lamang siya nakakahinga ng maluwag. Ngunit kahit doon, hindi siya makatakas. Binuksan niya ang isang nakakandadong drawer. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang luma at lukot na litrato, ang nag-iisang larawan na naitago niya. Si Maha, nakangiti habang karga ang bagong silang na si Diwa. Hinaplos niya ang mukha ni Maha sa litrato. Ang ngiti nito noon ay puno ng pag-asa. Ngayong, hindi na niya alam kung nasaan ito, kung anong nangyari sa kanila ng kanyang anak. Anak ko, ang salitang yon ay parang tinik sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, walang araw na hindi siya pinahirapan ng pagsisisi. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip.
Mabilis niyang itinago ang litrato. Pasok. Sir Kael, sabi ng kanyang sekretarya. Nasa boardroom na po ang lahat. Hinihintay na lang po ang representative mula sa Hiraya Global Ventures. Tumango si Kael, isang panibagong alon ng kaba ang bumalot sa kanya. Hiraya Global Ventures, ang kanilang huling pag-asa, isang misteryosong kumpanya na bigla na lang sumulpot at nilamon ang mga kakompetensya nila. At ang CEO nito, na kilala lamang sa pangalang As, ay ang tanging taong maaaring sumalo sa kanila mula sa pagbagsak. Pagpasok niya sa boardroom, ramdam na ramdam ang tensyon. Ang mga board member, kasama si Doña Estela, ay tahimik na naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Ang kinabukasan ng Valderrama Holdings ay nakasalalay sa pag-uusap na ito. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang nagundong. At sa wakas, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng isang itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletto heels ay may tunog ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nakatalikod ito sa kanila habang dumidiretso sa malaking bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Hindi nila makita ang mukha nito. Tanging ang anyo ng isang taong sanay na mag-utos at pamunuan ng mundo. Naiinip na nagsalita si Doña Estela. Miss, we've been waiting. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malalaking itim na salamin. Ngunit may isang bagay sa kanyang tindig, sa paraan ng paggalaw ng kanyang labi na tila isang pamilyar na bangungot. Sa isang mabagal at kalkuladong galaw, inalis niya ang kanyang salamin. Tumigil ang paghinga ni Kael. Ang tasa ng kape sa kamay ni Doña Estela ay nanginig. Ang babaeng nasa harapan nila, mas matikas, mas malamig, at may mga matang nagliliyab sa isang apoy na hindi nila makilala, ay ang babaeng itinapon nila sa gitna ng ulan 5 taon na ang nakalipas. Isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maharlika. Magandang araw, Ginoong Valderrama. At Doña Estela, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Namiss niyo ba ako? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay halos nakakabingi. Para kay Maharlika, ang bawat segundo ng kanilang pagkagulat ay isang matamis na musika. Pinagmasdan niya ang mga mukha nila, ang pamumutla ni Kael, ang hindi makapaniwalang titig ni Doña Estela, at ang pagkalito ng iba pang miyembro ng board. 5 taon niyang hinintay ang sandaling ito. 5 taon niyang binuo ang kanyang sarili mula sa abo. At ngayon, siya ang apoy na tutupok sa kanila. Mama Harlika? Nauutal na sabi ni Kael. Ang pangalan niya ay tila isang mapait na salita sa dila nito. It's Miss Jimenez to you, Mr. Valderrama. Mariing pagtatama ni Maha. Umupo siya sa kabisera ng mesa na tila matagal na siyang reyna sa lugar na yon. O mas gugustuhin niyo sigurong asking Pico. Ang CEO ng Hiraya Global Ventures, ang kumpanyang nag-iisang pag-asa ninyo. Ang bawat salita ay may bigat at lamig. Wala na ang Maharlikang mahina at palaging umiiyak. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay isang estranghera, isang anghel ng paghihiganti. Si Doña Estela ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang kanyang takot ay napalitan ng galit. Anong klaseng palabas ito? Anong karapatan mong... Ang karapatan ko? Putol ni Maha. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit mapanganib. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa isang click, isang presentasyon ang lumitaw sa malaking screen sa likod niya. Ang karapatan ko ay nagmula sa bawat pagkakamali ninyo. Slide after slide. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga chart, graphs, at mga numero na nagpapatunay sa malalang pagkalugi ng Valderrama Holdings. Inisa-isa ni Maha ang mga maling desisyon sa negosyo, ang mga nawalang kontrata, at ang lumulobong utang. Ang kanyang presentasyon ay hindi lamang propesyonal. Ito ay personal.
Bawat numero ay tila isang sampal sa kawalan ng kakayahan ni Kael. Sa loob ng 5 taon, habang abala kayo sa pagpapanatili ng inyong imahe sa lipunan, sabi ni Maha, ang mga mata ay diretsong nakatingin kay Doña Estela. Hinayaan ninyong mabulok ang pundasyon na itinayo ng yumaong Ginoong Valderrama. Pagkatapos ay bumaling siya kay Kael. At ikaw, bilang CEO, ano ang ginawa mo? Wala. Isa kang kapitan na pinanood lang ang dahan-dahang paglubog ng kanyang barko. Namula ang mukha ni Kael sa kahihiyan. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang katotohanan sa mga salita ni Maha ay masakit at hindi matututulan. Ang Hiraya Global Ventures ay nag-alok na bilhin ang inyong mga utang mula sa bangko. Pagpapatuloy ni Maha. At ngayong kami na ang may hawak ng lahat ng inyong pagkakautang, narito ang aming desisyon. Nagkaroon ng panibagong pag-asa sa mga mata ng board. Ito na ba ang tulong na hinihintay nila? Hindi namin kayo sasagipin, deklara ni Maha. Ang bawat salita ay parang hatol. Instead, we are exercising our right as the primary creditor. Sisimulan namin ang proseso para kumpiskahin ang lahat ng assets ng Valderrama Holdings para mabayaran ang inyong mga utang. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw. Si Doña Estela sa sobrang galit at pagkabigla ay napatayo at napahampas sa mesa. Hayop ka! Ahas ka! Pinalaki kita sa aking pamamahay at ito ang igaganti mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Maha. Pinalaki? O tinuruan niyo akong maging mahina? Tumayo rin siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ibinigay ko sa inyo ang lahat, ang tiwala ko, ang pagmamahal ko. At ano ang ginawa ninyo? Itinapon niyo ako sa gitna ng ulan, kasama ang isang sanggol na walang kalaban-laban. Ngayon, panoorin niyo kung paano gamitin ang lakas na ipinagkait ninyo sa akin. Sa kanyang isipan, isang imahe ang malinaw na lumitaw. Ang mukha niyang basang-basa ng ulan at luha. Ang munting katawan ni Diwa na nanginginig sa lamig. Ang alaala na iyon ang nagpatigas sa anumang natitirang awa sa kanyang puso. Nang makita niya ang desperadong mukha ni Kael, isang sandaling pag-aalinlangan ang dumaan sa kanya. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng determinasyon. The proceedings will start immediately. My legal team will be in touch. Sabi niya sa pangkalahatan, bago kinuha ang kanyang gamit. Habang naglalakad siya palabas, nilampasan niya si Doña Estela na halos hindi na makahinga sa galit. Huminto siya sa tapat ni Kael. Sana ay masaya ka sa naging desisyon mo 5 taon na ang nakalipas. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Dahil ang desisyon na yon ang nagdala sa'yo sa araw na ito. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Iniwan ng isang silid na puno ng mga taong nawasak ang mundo. Habang nakaupo si Kael, tulala at hindi makagalaw, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang mensaheng natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero ay mas nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw. Gusto mong makita ang anak mo? Mag-isa kang pumunta sa lokasyong ito. Kasama ng mensahe ay isang address ng isang pampublikong parke. Biglang nawala sa isip niya ang tungkol sa kumpanya, sa kanyang ina, at sa lahat ng problema. Iisa lang ang nasa isip niya, si Diwa, ang anak na 5 taon niyang hindi nakita. Nagmaneho si Kael na parang wala sa sarili. Ang ingay ng trapiko sa siyudad ng Pag-asa ay hindi tumatagos sa kanyang pandinig. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang mga salita sa text message at ang imahe ng isang batang lalaki na hindi niya kilala, ngunit dugong Valderrama. Ang pagbagsak ng kumpanya, ang galit ng kanyang ina, lahat ay biglang nawalan ng halaga. May isang puwang sa kanyang puso na 5 taon nang walang laman, at ngayon,
May isang maliit na sinag ng pag-asang maaaring mapunan ito, kahit sandali lang. Huminto siya sa isang parking lot na medyo malayo sa parkeng nasa address. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Paano kung isa itong patibong? Paano kung ito ay isa lamang paraan ni Maha para lalo siyang pahirapan? Ngunit kahit na ganoon, hindi niya kayang talikuran. Ang pagkakataong masilayan ang kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa anumang takot o kahihiyan. Naglakad siya papasok sa parke. Ang bawat hakbang ay mabigat. May mga pamilyang nagtatawanan, mga batang naghahabulan. Isang normal na hapon para sa lahat, maliban sa kanya. Siya ay isang multo, isang estranghero sa mundong dapat sana ay sa kanya. At doon, sa may di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Isang batang lalaki na nakasuot ng matingkad na pulang t-shirt, masayang naglalaro ng bola. Ang buhok nito ay kasing itim ng buhok ni Maha, ngunit ang paraan ng pagngiti nito habang tumatakbo, iyon ay sa kanya. Ang nangiting iyon ay isang perpektong kopya ng mga larawan niya noong siya ay bata pa. Tumigil ang mundo ni Kael. Napakapit siya sa isang puno para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Iyon si Diwa. Ito ang anak ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang halo ng sakit at kagalakan na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing, "Anak, ako ang papa mo." Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Pinipigilan ng 5 taon ng pagkakasala. Masaya siyang bata, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Tumayo si Maha sa tabi niya, nakatingin din sa direksyon ni Diwa. Nakasuot ito ng simpleng bestida, walang bakas ng CEO na humarap sa kanila kanina. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. "Maha, pakiusap." Halos magmakaawang sabi ni Kael, ang kanyang boses ay garalgal. Gusto ko lang siyang makausap, kahit 1 minuto lang." Tumingin sa kanya si Maha, at sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang sakit sa likod ng galit nito. Para ano, Kael? Para guluhin ang mundo niya? Para ipaliwanag sa kanya kung bakit sa loob ng 5 taon ay hindi ka nagpakita? Para sabihin sa kanya na ang ama niya ay isang duwag na mas pinili ang yaman kaysa sa sarili niyang pamilya? Bawat tanong ay isang sampal sa kanyang kaluluwa. Wala siyang maisagot dahil lahat ay totoo. Masaya siya. Pagpapatuloy ni Maha, ang tingin ay bumalik kay Diwa. Pinalaki ko siyang hindi kailangan ng kahit anong may apelyidong Balderrama. Pinalaki ko siyang buo kahit na winasak ninyo ako. Patawarin mo ako, Maha. Huli na para diyan. Mabilis na sagot ni Maha. Huminga siya ng malalim, tila kinokontrol ang sarili. Ipinatawag kita rito hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Gusto kong makita mo mismo kung ano ang sinayang mo. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na nararamdaman ko araw-araw. Maari mo siyang tingnan mula sa malayo. Iyan lang ang karapatan na ibibigay ko sa'yo. Habang pinagmamasdan ni Kael ang kanyang anak na tumatawa, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang alaala noong unang beses niyang kargahin si Diwa sa ospital. Ang gaan nito sa kanyang mga bisig, ang maliliit nitong daliri na kumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na purong-puro. Nangako siya sa sarili niya na poprotektahan niya ito. Ngunit dumating ang kanyang ina at lahat ng pangakong iyon ay naglaho na parang bula. "Diwa, anak, halika na. Uwi na tayo," sigaw ni Maha. Agad na tumakbo palapit ang bata. "Mami!" Ngunit sa pagtakbo nito, bahagya itong natapilok. Akmang tatakbo si Kael para tulungan ito. Ngunit naunahan na siya ni Maha.
Mabilis nitong niyakap si Diwa. Dahan-dahan lang anak, okay ka lang? Tumango ang bata at ngumiti. At sa ngiting iyon, nakita ni Kael ang buong mundo na ipinagkait sa kanya. Hinawakan ni Maha ang kamay ni Diwa at nagsimula na silang maglakad papalayo sa kanya. Walang lingon-lingon. Para sa kanila, isa lamang siyang anino sa ilalim ng puno. Naiwan si Kael na mag-isa, nakasandal sa puno, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang kumpanya ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ito ang tunay na kabayaran ng kanyang kaduwagan. Ngunit sa di kalayuan, mula sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, may isang taong hindi nakatingin sa parke. Ang atensyon nito ay nakatuon kay Kael. Isang camera lens ang nakazoom in sa kanyang mukha na puno ng luha, sa kanyang anyong talunan. Isang click, isa pang click. Bawat larawan ay nakuhanan ang bawat anggulo ng kanyang kahinaan. Kinuha ng driver ang telepono at mabilis na nag-dial. Hello, Doña Estela. Opo, nasundan ko po siya. Mukhang tama po ang hinala ninyo. May ipinadala po akong mga litrato. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dapat sanay matamis. Ngunit habang pauwi si Maharlika mula sa parke, may naiwang pait sa kanyang panlasa. Ang imahe ng luhang tumutulo sa mga mata ni Kael ay hindi nagbigay sa kanya ng lubos na kasiyahan na inaasahan niya. Sa halip, ito ay isang paalala ng sakit na kanilang pinagsaluhan, isang sugat na kahit anong paghihiganti ay hindi kayang paghilumin. Ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Isang text message ang dumating. Penthouse now. Iyon lang ang nakasulat. Alam na niya kung kanino galing. Ang penthouse ay nasa tuktok ng pinakamatayog na gusali sa siyudad ng Pag-asa. Ang mga dingding na salamin ay nagbibigay ng tanawin ng buong siyudad na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ito ang mundo na ibinigay sa kanya, ang toringgaring kung saan niya binuo ang kanyang plano. Nakatalikod na naghihintay sa kanya ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ang kanyang benefactor. Isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang buhay, palaging nakasuot ng mamahaling suit at may mga matang nakakita na ng lahat. Magaling ang ginawa mo kanina sa boardroom, sabi nito nang hindi lumilingon. Hawak ang isang baso ng alak. Binigyan mo sila ng isang sampal na hindi nila malilimutan. Nagawa ko na ang sinabi mo, sagot ni Maha. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nakita niya ang bata. At ano ang naramdaman mo? Tanong ng lalaki. Sa wakas ay humarap sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Maha. Naramdaman ko ang dapat kong maramdaman, kasiyahan. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling salita. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mong hayaang linlangin ka ng iyong puso, Maharlika. Ang awa ay isang lason sa gitna ng digmaan. Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito. Huwag mong kalimutan ang gabing iyon ng ulan. Tumango si Maha, ngunit may isang tanong na 5 taon nang bumabagabag sa kanya. Mayroon lang akong hindi maintindihan. Sabi niya, bakit ako? Sa dami ng mas matatalino at mas makapangyarihan, bakit ako ang tinulungan ninyo para gawin ito? Matagal na tumahimik ang lalaki. Lumapit ito sa bintana. Tinitingnan ang gusali ng Valderrama Holdings sa di kalayuan. Dahil nakita ko sa iyo ang apoy na minsan na ring nag-alab sa akin, dahil ang kaaway mo ay kaaway ko rin. Anong ibig niyong sabihin? Kilala mo ba kung paano nagsimula ang Valderrama Holdings? Tanong nito. Itinayo iyon ng 2 magkapatid. Ang isa ay ang ama ni Kael. Ang isa ay ako. Nanlaki ang mga mata ni Maha. Ang pangalan ko ay Ricardo Soliman, pagpapakilala ng lalaki. At ang asawa ni Doña Estela, ang yumaong si Antonio Valderrama, ay kapatid ko. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa isipan ni Maha.
Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Noong nabubuhay pa ang kapatid ko, maayos ang lahat. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay puno ng pait. Ngunit si Estela, kahit noon pa man, ay sakim sa kapangyarihan. Nang mamatay si Antonio dahil sa atake sa puso, ginawa niya ang lahat para mawalan ako ng mana. Ginamit niya ang mga koneksyon niya, ang mga abogado niya, hanggang sa wala nang natira sa akin mula sa kumpanyang ako mismo ang tumulong magtayo. Tumingin siya ng diretso kay Maha. Katulad mo, itinapon niya rin ako na parang basura. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko siya mula sa malayo habang itinataas niya ang pangalan ng Valderrama na para bang sa kanya lamang iyon. Naghintay ako ng tamang pagkakataon at dumating ka. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Maha. Ang kanyang paghihiganti, ang kanyang laban. Hindi pala ito sa kanya lamang. Nakita ko sa iyo ang perpektong instrumento, sabi ni Ricardo. Isang taong may dahilan, may galit na kasing tindi ng sa akin. Binigyan kita ng mga sandata, Maharlika. Pero ang pusong sugatan na nagtulak sa iyo, iyan ay sa iyo. At ngayon, malapit na nating makuha ang hustisya. Biglang gumaan ang pakiramdam ng kapangyarihan na naramdaman ni Maha kanina. Napalitan ito ng isang mabigat na pakiramdam. Hindi pala ito paghihiganti niya lamang. Isa pala siyang instrumento. Isang bala sa baril ng ibang tao. Ang kanyang laban para sa sarili ay bahagi pala ng isang mas malaking laro ng paghihiganti. Huwag kang mag-alinlangan ngayon, Maha, mariing sabi ni Ricardo, na tila nababasa ang kanyang isipan. Isang huling dagok na lang, isang huling tulak, at babagsak na sila ng tuluyan. Pagkatapos nyon, sayo na ang lahat. Sayo na ang Valderrama Holdings. Umalis si Maha sa penthouse na lutang ang isip. Ang tagumpay niya kanina ay may bahid na ng duda. Pagdating niya sa kanyang tahimik na tahanan, ang lugar na naging santuwaryo niya at ni Diwa, may napansin siyang isang bagay sa tapat ng kanyang pinto. Isang simpleng brown na envelope na walang pangalan, walang anumang marka. Kinakabahan niya itong dinampot at pumasok sa loob. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, may ilang mga litrato. Ang unang litrato ay si Kael, nakasandal sa puno. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga sumunod na litrato ay kinunan mula sa ibang anggulo. Nakunan siya at si Diwa habang naglalakad palayo. At sa isang litrato, naka-zoom in sa mukha niyang walang emosyon habang si Kael ay durog na durog sa likuran. Ito ay hindi lamang isang simpleng surveillance. Ito ay isang mensahe. Isang babala. Alam na niya kung sino ang nagpadala nito. Si Doña Estela. Ang babaeng akala niya ay natalo na niya. Ngayon, natanto ni Maharlika ang kanyang malaking pagkakamali. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang mansyon ng mga Valderrama ay naging isang malamig na palasyo. Para kay Doña Estela, ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang mga litratong ipinadala ng kanyang tauhan ay nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga patunay, hindi lamang ng pagkikita ni Kael at Maharlika, kundi ng kanyang sariling pagkatalo. Sa isang litrato, kitang-kita ang durog na anyo ng kanyang anak. Sa isa pa, ang malamig at matagumpay na mukha ni Maharlika. Isang mapait na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Galit kay Maharlika sa pagbabalik nito. Galit kay Kael sa kahinaan nito. Ngunit higit sa lahat, galit siya sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Hindi maari. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon sa madilim na screen ng kanyang telepono. Hindi ako magpapatalo sa isang babaeng galing sa putikan. Dinampot niya ang telepono at nag-dial. Ito ang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang koneksyon mula sa isang mundong mas madilim,
Isang taong sanay sa paghahanap ng mga lihim. Robles, sagot ng boses sa kabilang linya. Estela Valderrama here, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng anumang emosyon. May trabaho ako para sa'yo. Nakinig ako, sagot ng pribadong investigador. Gusto kong alamin ang lahat tungkol kay Maharlika Jimenez sa loob ng nakaraang 5 taon. Utos niya. Bawat galaw, bawat transaksyon, bawat kaibigan, bawat kaaway. Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng pera, kung sino ang nasa likod niya. Hanapin mo ang kanyang kahinaan. Lahat ng tao ay may itinatagong dumi. Hanapin mo ang sa kanya. Masusunod, Donya. Pagkababa ng telepono, napatingin si Doña Estela sa labas ng bintana. Ang alaala ng kanyang sariling nakaraan ay biglang bumalik. Naalala niya ang isang maliit na bahay na may tumutulong bubong, ang amoy ng putik tuwing umuulan, at ang pakiramdam ng pagiging invisible sa mata ng mayayaman. Naalala niya ang gutom, ang kahihiyan. Ipinangako niya sa sarili noon na hinding-hindi na siya babalik sa buhay na yon. Ang takot na yon, ang takot na muling maranasan ang kahirapan, ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat. Kahit pa ang pinakamasasamang bagay para lamang umangat. At ngayon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nanganganib na mawala dahil sa isang babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na kanyang tinalikuran. Lumipas ang ilang araw ng pananabik. Ang bawat tawag sa telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang Valderrama Holdings ay patuloy na bumabagsak. Ang mga board member ay nagpapanik. Ngunit si Doña Estela ay naghihintay lamang sa kanyang armas. Isang gabi, habang nag-iisa siyang umiinom ng brandy, tumunog ang kanyang telepono. Si Robles. Doña Estela, may update na ako. Sabi ng investigador. Ano ang nahanap mo? Tanong niya. Ang puso ay kumakabog. Sa totoo lang, malinis siya, sagot ni Robles, at tila gumuho ang pag-asa ni Estela. Walang record ng anumang iligal na gawain. Ang pag-angat ng Hiraya Global ay kahanga-hanga pero lehitimo. Ang personal na buhay niya ay simple. Siya at ang bata lang. Walang bisyo, walang eskandalo. Kinuyuyom ni Estela ang kanyang kamao. Imposible! Lahat ng tao ay may kahinaan. Mayroon nga po, sabi ni Robles, at ang pagbabago sa tono nito ay nagpahiwatig na may natuklasan itong mahalaga. Hindi ito isang eskandalo, pero isa itong kahinaan, ang pinakamalaking kahinaan niya. Napaupo ng tuwid si Doña Estela. Ano yon? Ang anak niya, si Diwa Jimenez. Mayroon po akong nakuha na kopya ng kanyang medical records. Ang bata ay may congenital heart condition. Hindi ito malala. Pero ayon sa mga doktor, kailangan niyang iwasan ang anumang matinding stress o emotional shock. Maari itong mag-trigger ng mas seryosong komplikasyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Sa isipan ni Doña Estela, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw. Kailangan iwasan ng stress. Emotional shock, hindi awa para sa kanyang apo, ang una niyang naramdaman. Hindi pag-aalala. Isang munting ng ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng kaligayahan, kundi isang nangiti ng isang manlalarong nakahanap ng alas sa gitna ng isang dehadong laro. Ang kahinaan ni Maharlika ay hindi pala nakatago sa nakaraan nito. Ang kahinaan ni Maharlika ay ang sarili nitong anak. Salamat, Robles. Ipadala mo sa akin ang lahat ng dokumento. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at puno ng determinasyon. Pagkababa ng telepono, ininom niya ang natitirang brandy sa kanyang baso. Nawala na ang kanyang desperasyon. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong plano. Tinitigan niya ang litrato ni Maharlika. Akala mo ay natalo mo na ako? Sabi niya sa kanyang isipan. Maaring nakuha mo ang aking yaman, ngunit hahawakan ko naman ngayon ang iyong puso. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono
at nag-dial ng panibagong numero, ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Attorney, si Estela Valderrama, ito," sabi niya. Ang boses ay matatatag at puno ng kapangyarihan. "Simulan mo ang proseso para sa custody case. Gusto nating kunin ang bata." "Pero Donya, anong basihan natin?" tanong ng abogado. Isang nakakakilabot na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Doña Estela. "Sabihin na lang nating may alas ako." Ang kapangyarihan ay isang bagay na natutunan ni Maharlika na isuot na parang baluti. Sa loob ng Hiraya Global Ventures, siya ay si AS, isang reynang bakal na hindi natitinag. Ngunit sa pagdating ng isang opisyal na sobre mula sa korte, ang baluting iyon ay biglang gumuho at sa ilalim nito ay muling lumitaw ang isang ina na puno ng takot. Hawak niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Petition for custody. Ang mga pangalan ni Kael Valderrama at Estela Valderrama ay nakasulat bilang mga petitioner. Ngunit ang pinakamasakit basahin ay ang mga dahilan. Isang ina na hindi matatag ang emosyon. Nakatuon sa personal na paghihiganti. Isang kapaligirang hindi angkop sa pagpapalaki ng isang bata. Ginamit ni Doña Estela ang mismong plano niya laban sa kanya. Ang bawat hakbang na ginawa niya para wasakin ang mga Valderrama ay ngayon ipinipinta bilang katibayan ng kanyang pagiging isang masamang ina. "Ito ay desperasyon, Maha," sabi ng kanyang abogado sa isang pulong kinabukasan. Alam ni Doña Estela na wala siyang laban sa negosyo, kaya dinadala niya ang laban sa personal na level. Gagamitin niya ang lahat para siraan ka. Iuungkat niya ang nakaraan, ang paghihiganti mo. Ipipinta ka niya bilang isang babaeng mapanganib at puno ng galit. "Pero kasinungalingan yan," giit ni Maha. "Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan ni Diwa." "Alam ko," malumanay na sagot ng abogado. "Pero sa korte, ang persepsyon ay kasing halaga ng katotohanan. At si Doña Estela ay dalubhasa sa pagmamanipula ng persepsyon." Umuwi si Maha na may bigat sa dibdib. Ang digmaang akala niya ay malapit nang matapos ay nagbukas lamang ng panibagong larangan. At sa larangang ito, ang premyo ay ang kanyang anak. Kinagabihan, sinubukan niyang isantabi ang lahat. Oras na para sa kanya at kay Diwa. Nagbabasa siya ng paboritong libro ng anak nang mapansin niyang tila nahihirapang huminga ang bata. May bahagyang sipol sa bawat paghinga nito. "Anak, ayos ka lang?" tanong niya. Hinahaplos ang likod nito. "Medyo masikip po, Mami," sabi ni Diwa. Ang mga mata ay bahagyang nanlulumo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Maha. Hindi ito ang unang beses, ngunit sa bawat pagkakataon, parang laging may humahaplos na yelo sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Diwa at mabilis na nagtungo sa ospital. Sa emergency room, habang inoobserbahan si Diwa, kinausap siya ng doktor ng bata. "Maha, ang kondisyon ni Diwa ay stable naman, pero napapansin namin na nagiging mas madalas ang mga ganitong episode." Paliwanag ng doktor. "Mayroon bang anumang pagbabago sa inyong environment? Anumang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng stress?" Umiling si Maha, ngunit alam niya sa sarili niyang nagsisinungaling siya. Ang buong buhay niya ngayon ay stress, ang galit, ang tensyon, ang paghihiganti. Kahit gaano niya subukang itago, nararamdaman yon ng kanyang anak. "Kailangan mong maintindihan," pagpapatuloy ng doktor. "Ang puso niya ay mas sensitibo. Kailangan niya ng isang kapaligirang kalmado at masaya. Ang matinding emotional stress ay ang pinakamalaking panganib para sa kanya. Iwasan mo yon sa abot ng iyong makakaya." Ang mga salitang yon ay parang mga pako na ibinaon sa puso ni Maha. Ang paghihiganting kanyang itinayo para bigyan ng hustisya ang anak.
ay ang siya mismong naglalagay dito sa panganib. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Diwa sa kama ng ospital, nakaupo si Maha sa tabi niya. Pinagmamasdan ang payapang mukha nito. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. Dito nagsimula ang lahat, sa isang silid ng ospital. At ngayon, narito na naman sila, ngunit sa ilalim ng ibang sitwasyon. Ang kanyang plano ay perpekto. Bawat hakbang ay kalkulado. Ngunit hindi niya isinama sa kalkulasyon ang pinakamahalagang bagay, ang puso ng kanyang anak. Para saan ang pagbagsak ng Valderrama Holdings kung ang kapalit nito ay ang kalusugan ni Diwa? Anong saysay ng pagluhod ni Doña Estela sa kanyang harapan kung ang bawat araw naman ay puno ng takot na baka anumang oras ay bumigay ang puso ng kanyang anak? Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya ay napalitan ng isang malalim na takot. Natakot siya hindi kay Doña Estela, kundi sa sarili niya. Natakot siya na sa sobrang pagnanais niyang maging isang anghel ng paghihiganti, ay nagiging demonyo na siya sa buhay ng sarili niyang anak. Umiyak siya ng tahimik. Isang pag-iyak na hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa purong takot ng isang ina. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Nakamusta na ang apo ko? Ang malamig at puno ng panunuya na boses ni Doña Estela ang sumagot. Narinig ko ay nasa ospital daw siya. Nanigas si Maha. Paano niya nalaman? Huwag ka nang magtaka, Maharlika. Tila nabasa ng Donya ang kanyang isipan. Walang nangyayari sa'yo na hindi ko nalalaman. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang matandang babae. Ang bawat salita ay may kamandag. Handa ka na bang makipag-ayos, Maharlika? O gusto mong makita ang pangalan ng anak mo kasama ang kanyang medical condition sa lahat ng headline bukas? Ang balita ay dumating kay Kael na parang isang malakas na sampal. Hindi sa pamamagitan ng opisyal na dokumento, kundi sa pamamagitan ng isang kaswal na pagbanggit mula sa kanyang ina habang sila'y naghahapunan. Nagsimula na ang proseso, sabi ni Doña Estela habang kalmadong hinihiwa ang kanyang steak. Sa loob ng ilang buwan, si Diwa ay titira na dito sa mansyon kung saan siya tunay na nabibilang. Nabitiwan ni Kael ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid kainan. Ano? Anong sinasabi mo, Ma? Ang sinasabi ko ay kinukuha natin ang bata. Sagot ng Donya, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Mayroon tayong malakas na kaso. Isang ina na ginugugol ang lahat ng oras at enerhiya sa paghihiganti ay hindi isang matatag na magulang. Isang bagay sa loob ni Kael ang biglang naputol. Ang lubid ng pasensya at kaduwagan na matagal nang nakatali sa kanya ay sa wakas ay nalagot. Tumayo siya. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Hindi, mariin niyang sabi. Sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya si Doña Estela, may bahid ng pagkagulat. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi! Sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi mo gagawin yan! Hindi natin gagawin yan! Sinundan niya ang kanyang ina patungo sa library nito, ang lugar kung saan ito gumagawa ng lahat ng kanyang malalamig na desisyon. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Ma? Gagamitin natin ang isang bata, ang sarili nating kadugo, para lang manalo sa isang laban na tayo naman ang nagsimula. Wala kang alam sa mga ginagawa ko, Kael. Ganti ng Donya. Ginagawa ko ito para iligtas ang pamilyang ito. Ang pangalan natin. Anong pamilya? Anong pangalan? Tumatawang mapait si Kael. Wala nang pamilya. Sinira mo yun 5 taon na ang nakakaraan. At ngayon, sisirain mo naman ang buhay ng isang inosenteng bata? Ma, may sakit sa puso si Diwa. Apo mo siya. Hindi mo ba nakikita? Puso ng apo mo ang pinag-uusapan natin.
Ang pag-amin ng sakit na yon, ang pagbanggit sa kahinaan ng kanyang anak, ang nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit si Doña Estela ay hindi natinag. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya nga, dahil may sakit siya, mas lalo dapat siyang mapunta sa atin kung saan mayroon tayong pinakamagagaling na doktor. Iyan ang alas natin, Kael. Napatulala si Kael. Ang kanyang ina ay hindi lamang malupit. Siya ay isang halimaw na kayang gawing sandata ang sakit ng sarili nitong apo. Akala mo ba ay tungkol lang ito sa paghihiganti ni Maharlika? Sabi ng Donya, habang kinukuha ang isang folder mula sa kanyang mesa at ibinabato ito sa harapan ni Kael. Tingnan mo yan, maging lalaki ka at harapin mo ang tunay na kalaban. Nanginginig na binuksan ni Kael ang folder. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Mga litrato ni Maharlika kasama ang isang matandang lalaki. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Ricardo Soliman. Sino siya? Tanong ni Kael. Siya ang kapatid ng ama mo. Sagot ni Doña Estela, ang bawat salita ay may lason. Ang tiyuhin mong matagal nang gustong wasakin ang pangalang Balderrama. Akala mo ba ay nag-iisa si Maharlika? Isa lamang siyang puppet, Kael. Isang bala sa baril na matagal nang nakatutok sa atin. Kung mananalo si Maharlika, hindi lang tayo ang matatalo. Ang buong legasiya ng ama mo ay mapupunta sa kamay ng kaaway natin. Gumuho ang mundo ni Kael sa pangalawang pagkakataon. Ang galit niya ay napalitan ng isang nakakalulang pagkalito. Si Maha? Isang papet? Ang lahat ng ito ay hindi lamang simpleng paghihiganti. Sinusubukan ng kanyang ina na manipulahin siya. Alam niya iyon. Ngunit ang mga dokumento sa kanyang harapan ay hindi nagsisinungaling. Ang laban ay mas malaki pala kaysa sa inaakala niya. Naipit siya sa gitna. Sa isang panig ay ang ina niyang demonyo at sa kabilang panig ay ang babaeng minahal niya na ngayon ay kasangkapan ng isa pang kaaway. Umalis siya sa library na parang isang zombie. Iniwan ang kanyang inang muling nakaupo sa kanyang trono. Kontento na nakuha na naman niya ang kontrol. Nagkulong si Kael sa kanyang opisina. Ang isip niya ay naguguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang mga banta ng kanyang ina, ang katotohanan tungkol kay Ricardo, isang imahe ang nanatiling malinaw. Ang mukha ni Diwa na tumatawa sa parke. Isang batang walang kamuwang-muwang sa maduming laro ng mga matatanda. Kinuha niya ang litratong itinatago niya, si Maha at ang kanilang bagong silang na anak. Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ang maging premyo sa digmaang ito. Ang kanyang katapatan ay hindi na sa pangalang Balderrama. Ang kanyang katapatan ay sa batang lalaking may ngiti na katulad ng sa kanya. Nanginginig, dinampot niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa makita niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng pribadong abogado ni Maha na ibinigay sa kanya noon para sa mga usaping pinansyal ng diborsyo. Nagbaka sakali siyang iyon pa rin ang numero nito. Nang may sumagot, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong. Maha, sabi niya, umaasang makakarating dito ang mensahe. Si Kael to. Maha, kailangan nating mag-usap. Agad. Tungkol ito sa anak natin at sa isang mas malaking panganib. Isang abandonadong cafe sa gilid ng syudad. Ito ang lugar na pinili ni Kael, malayo sa mga matang mapanghusga, sapat na madilim para itago ang kanilang mga mukha. Dumating si Maharlika na may mabigat na pader na nakapalibot sa kanyang puso. Hindi siya nagtitiwala. Para sa kanya, bawat galaw ni Kael ay bahagi ng isang mas malaking laro na kontrolado ni Doña Estela. Nakaupo na si Kael sa isang sulok, nakayuko sa ibabaw ng isang malamig ng tasa ng kape. Nang makita siya nito, mayroong bahid ng hiya at desperasyon sa mga mata nito.
isang emosyong hindi pa niya nakikita mula rito. Salamat sa pagdating, panimula ni Kael. Ang boses ay paos. Diretsuhin mo na ako, Kael. Wala akong panahon para sa mga laro ninyo. Malamig na sagot ni Maha. Walang imik na itinulak ni Kael ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang parehong folder na ibinato sa kanya ng kanyang ina. Hindi ito laro, Maha. Ito ay isang digmaan na pareho tayong matatalo. May pag-aalin lang binuksan ni Maha ang folder. Ang mga larawan ni Ricardo Soliman, ang mga dokumento na nag-uugnay dito sa matagal ng alitan sa pamilyang Valderrama. Lahat ay naroon. Habang binabasa niya, ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Bawat salita ay kumpirmasyon ng katotohanang nagsimula nang mamuo sa kanyang isipan mula pa noong huli silang mag-usap ni Ricardo. Ginamit siya. Ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang paghihiganti. Lahat ay kasangkapan lamang para sa ibang tao. Hindi lang yan. Nanginginig na, sabi ni Kael. At sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Maha ang tunay na takot. Ang nanay. Gagamitin niya ang kondisyon ni Diwa laban sa'yo. Plano niyang ipagkalat sa media ang tungkol sa sakit ng bata para patunayang hindi ka karapat-dapat na ina. Handa siyang isakripisyo ang kapakanan ng sarili niyang apo para lang manalo. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit ni Maha kay Kael. Napalitan ito ng isang malamig at nakakaparalisang katotohanan. Hindi na ito isang laban sa pagitan niya at ng mga Valderrama. Naipit siya sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Sa isang panig, si Doña Estela, isang desperadong reyna na handang sunugin ang lahat. Sa kabilang panig, si Ricardo Soliman, isang taong uhaw sa paghihiganti na hindi nag-aatubiling gamitin ang kanyang anak bilang collateral damage, ang kanyang perpektong plano, ang kanyang tore ng kapangyarihan. Lahat ay naging isang malaking bitag at ang pain ay si Diwa. Umalis si Maha sa kafe na hindi man lang nagpaalam. Lutang ang kanyang isip. Sa halip na umuwi, nagmaneho siya papunta sa penthouse ni Ricardo. Naabutan niya itong kalmadong nagbubuhos ng alak. Ginamit mo ako, sabi ni Maha. Ang boses niya ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Humarap si Ricardo. Walang bakas ng pagkagulat. Binigyan kita ng pagkakataon, Maharlika. Pareho lang tayong may gustong makuha. Ang anak ko, ang sakit niya. Alam mo ba? Tumango si Ricardo, walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng digmaan ay may kasamang sakripisyo. Ang mahalaga ay ang resulta, ang tagumpay. Tagumpay? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maha. Anong silbi ng tagumpay kung ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng anak ko? Isa ka lang demonyo na nagtatago sa likod ng maskara ng hustisya. Hindi ka naiiba kay Estela. Tumalikod siya at umalis. Iniwan si Ricardo sa kanyang malamig at malungkot na tore. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa kwarto ni Diwa. Mahimbing itong natutulog. Ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanya. Umupo si Maha sa gilid ng kama, hinaplos ang malambot nitong buhok. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak, ang mahahabang pilik mata, ang munting ilong, ang mga labing nakangiti kahit sa pagtulog. Pinangako kong poprotektahan kita, bulong niya sa isip. Ngunit sa paghahangad niyang wasakin ang mga taong nanakit sa kanila, siya pa mismo ang nagdala ng panganib sa pintuan ng kanilang tahanan. Ang kanyang paghihiganti ay naging isang halimaw na may sariling buhay. At ngayon, handa na nitong lamunin ang kaisa-isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang Hiraya Global Ventures, lahat ay walang kwenta. Isang malaking pagkakamali. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi.
Hindi ito mga luha ng galit o paghihinayang. Ito ay mga luha ng isang inang natalo. Natalo hindi ni Doña Estela, kundi ng sarili niyang pagmamataas. Natalo ng paghihiganting bumulag sa kanya. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa bigat ng katotohanan. Tapos na ang laban. Kailangan na itong matapos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang bawat galaw ay mabagal at tila isang malaking sakripisyo. Hinanap niya ang numero ni Doña Estela. Sa bawat pagring, humihigpit ang kapit niya sa kumot ni Diwa. Nang sa wakas ay may sumagot, huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Wala nang tigas, wala nang pagbabanta sa kanyang boses. Tanging ang tunog ng isang inang sumusuko. Manalo ka na, Doña Estela. Pag-usapan natin ang mga kondisyon. Ang boardroom ng Valderrama Holdings, ang parehong lugar kung saan ipinahayag ni Maharlika ang kanyang paghihiganti, ay ngayon ang naging entablado para sa kanyang pagsuko. Ngunit sa pagpasok ni Maha, walang bakas ng pagkatalo sa kanyang anyo. Ang kanyang damit ay simple, ngunit elegante po. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng kalungkutan, ay puno ng isang bagong klase ng kapayapaan at determinasyon. Naghihintay na sa loob si Doña Estela. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang reynang nanalo sa digmaan. Sa tabi nito ay si Kael na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng kanyang ina at ni Maha. "Maupo ka, Maharlika," sabi ni Doña Estela. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Nasisiyahan akong makita na sa wakas ay natuto ka ng lumugar. Hindi pinansin ni Maha ang panunuya. Umupo siya sa tapat nila, inilapag ang isang manipis na folder sa mesa. "Narito ako para tapusin na ito, hindi dahil natalo ako, kundi dahil may mas mahalaga pa kaysa sa digmaang ito." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Estela. Hihinto na ang hiraya sa pag-agaw sa mga ari-arian ng Valderrama Holdings. "I-restructure namin ang inyong mga utang. Bibigyan kayo ng pagkakataong makabangon muli." Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ng Donya. Ito na ang kanyang hinihintay. Pero, pagpapatuloy ni Maha, ang kanyang boses ay naging matatag. May mga kondisyon. Ano ang mga yon? Una, iuurong ninyo ang custody case habang buhay. Pangalawa, hindi ka na kailanman makikialam sa buhay namin ni Diwa. Maaari mong makita ang apo mo sa mga sitwasyong ako ang magtatakda, ngunit hindi mo siya maaaring impluwensyahan o saktan, pisikal man o emosyonal. Nag-aalab ang mga mata ni Doña Estela. Ang pagsuko ni Maha ay may kasama palang mga patakaran, ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang pag-urong ni Maha sa negosyo ang mas mahalaga. Tumango siya bilang pagsang-ayon. At ang huling kondisyon, sabi ni Maha, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Kael, ay para sa'yo. Napatingin si Kael, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Inilabas ni Maha ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ay isang kasunduan, isang legal na dokumento kung saan voluntaryo mong isusuko ang iyong parental rights kay Diwa. Ano? Sabay na sigaw ni Kael at Doña Estela. Isusuko mo ang karapatan mong maging ama niya sa papel. Mahinahong paliwanag ni Maha. Hindi ka na magkakaroon ng legal na habol sa kanya. Ang apelyido niya ay mananatiling Jimenez. Siya ay magiging anak ko lamang sa mata ng batas. Hindi maaari. Isa siyang Valderrama. Protesta ni Doña Estela. Makinig ka, Kael. Sabi ni Maha, hindi pinapansin ng matanda. Hindi ko ito ginagawa para parusahan ka. Ginagawa ko ito para protektahan ang anak natin. Hanggat may karapatan ka sa kanya, gagamitin ka at ang apelyido mo ng ina mo para guluhin kami. Ito ang tanging paraan para magkaroon siya ng tunay na kapayapaan. Huminga siya ng malalim. Pero kapalit ng pagsuko mo sa iyong legal na karapatan,
Bibigyan kita ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Bibigyan kita ng karapatang maging bahagi ng buhay niya. Maaari mo siyang dalawin. Maaari mo siyang makilala. Maaari kang maging isang kaibigan sa kanya. Isang ama sa puso. Kahit hindi sa papel. Ngunit gagawin mo yon hindi bilang isang Valderrama, kundi bilang si Kael lang. Walang yaman, walang kapangyarihan. Ikaw lang. Si Kael ay napagitna sa isang imposibleng pagpipilian. Sa isang panig, ang kagustuhan ng kanyang ina, ang pangalan ng kanilang pamilya, ang tradisyon. Sa kabilang panig, ang alok ni Maha, isang tunay, kahit na hindi opisyal, na koneksyon sa kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang ina na matalimang tingin sa kanya, nag-uutos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maha na ang mga mata ay nag-aalok ng isang bagay na mas totoo, kapayapaan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng malinaw. Ang yaman, ang mansyon, ang pangalan. Lahat ay mga hawlang pumigil sa kanya na maging isang tunay na tao. Kinuha ni Kael ang pluma. Nanginginig ang kanyang kamay. Kael, huwag kang magkakamali. Sigaw ni Doña Estela. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niya ang tama kaysa sa madali. Pinili niya ang pagiging ama kaysa sa pagiging isang Valderrama. Pumirma siya. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang mukha mula kay Doña Estela. Ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin lang siya kay Maha. Salamat. Bulong niya. Tumayo si Maha. Kinuha niya ang mga dokumento. Bago siya umalis, hinarap niya si Doña Estela sa huling pagkakataon. Ang matanda ay nakatayo. Talunan sa kabila ng pag-aakalang nanalo siya. Nanalo ka, Doña Estela. Sabi ni Maha. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit. Tanging awa. Nakuha mo ang kumpanya. Nailigtas mo ang pangalan, pero tingnan mo ang paligid mo, nag-iisa ka. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagbagsak mo, kundi ang kapayapaan ng anak ko. At iyan ay isang bagay na hinding-hindi mo na mauunawaan. Tumalikod si Maha at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang mag-inang Valderrama sa guho ng kanilang kaharian. Si Kael, na may pulang marka ng sampal sa pisngi, ay sa wakas ay naging malaya. At si Doña Estela, sa gitna ng kanyang tagumpay, ay naramdaman sa unang pagkakataon ang isang nakakabinging katahimikan at isang malamig na pag-iisa. Ilang buwan na ang lumipas, ang tensyon na dating bumabalot sa siyudad ng Pag-asa ay unti-unti nang humupa, na parang isang bagyong lumipas na. Para kay Kael, ang paghupa ng bagyo ay nag-iwan ng isang bagong tanawin, isang mas simple, ngunit mas payapang mundo. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na apartment sa sentro ng lungsod, malayo sa malawak at malamig na mansyon ng Valderrama. Nagtatrabaho siya bilang isang project manager sa isang maliit na construction firm, isang trabahong hindi kasing glamoroso, ngunit nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng nagawa na hindi niya kailanman naramdaman sa Valderrama Holdings. Hiwalay na rin sila ni Luningning, isang desisyong kapwa nila tinanggap ng walang drama. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay ang araw na ito, Sabado, ang araw ng kanyang pagbisita, habang naglalakad siya papunta sa parke, ang parehong parke kung saan niya unang nasilayan si Diwa. Mayroong kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na paper bag. Sa loob, isang laruang race car, isang simpleng regalo, ngunit pinili niya ito ng may pag-iingat. Mula sa malayo, natanaw na niya sila. Si Maha at si Diwa, nakaupo sa isang picnic blanket sa ilalim ng puno. Nagtatawanan sila habang naglalaro ng isang board game. Ang tunog ng halakhak ni Diwa ay parang musika sa pandinig ni Kael. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ito na iyon, ang unang hakbang sa isang bagong simula. Naglakad siya palapit. Nang makita siya ni Maha, isang maliit at magalang na ngiti ang ibinigay nito sa kanya.
Walang galit, walang pagbabanta, tanging isang tahimik na pagtanggap. Tito Kael, masayang bati ni Diwa na naaalala ang pangalang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Hello Diwa, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Umupo siya sa damuhan, medyo malayo sa kanila. May dala ako para sa'yo. Inabot niya ang paper bag, sabik na binuksan ito ng bata. Nang makita nito ang race car, nagliwanag ang mga mata nito. Wow! Salamat po, Tito Kael. Walang anuman, sagot ni Kael. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi pilit, na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagsimulang maglaro si Diwa sa damuhan gamit ang bago nitong laruan. Nagkaroon ng isang sandali ng awkward na katahimikan sa pagitan ni Kael at Maha. Kumusta ka? Basag ni Maha sa katahimikan. Ayos lang, sagot ni Kael. Mas payapa. Tumango si Maha. Ang tingin ay nakatuon pa rin sa naglalarong anak. Mabuti yan. Walang masyadong salitang namagitan sa kanila, ngunit sa katahimikang yon, mayroong isang hindi sinasabing pag-unawa. Isang pagtanggap sa nakaraan at isang pagtingin sa hinaharap. Pinanood nila si Diwa. Dalawang magulang na pinaghihiwalay ng tadhana, ngunit pinag-ugnay ng isang pagmamahal na mas malakas kaysa sa anumang galit. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng mansyon ng Valderrama, ang katahimikan ay may ibang kahulugan. Ito ay mabigat at malungkot. Nakaupo si Doña Estela sa kanyang malawak na sala. Hawak ang isang kupita ng alak kahit tanghali pa lamang. Ang kanyang tagumpay, ang pagkakaligtas ng kumpanya, ay may lasang abo. Ang mga pasilyo ng mansyon ay masyadong maluwag. Ang mga silid ay masyadong walang laman. Tinitigan niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang litrato ng kanyang yumaong asawa at isang batang Kael na nakangiti. Isang pamilyang buo pa noon. Sa paghahangad niyang protektahan ang legasya ng pamilyang iyon, siya pala mismo ang sumira sa natitira dito. Nanalo siya sa digmaan, ngunit nawala sa kanya ang lahat ng tunay na mahalaga. Bumalik sa parke, oras na para umalis. Paalam na Diwa, mag-iingat ka, sabi ni Kael. Bye-bye, Tito Kael. Balik po kayo ha, sabi ng bata, kumakaway. Habang naglalakad si Kael palayo, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Maha na nakatingin sa kanya at sa mga labi nito may isang bahagyang nanggiti. Isang nangiti ng pag-apruba, ng kapayapaan. Ito ang naging hudyat para kay Kael na tama ang lahat ng kanyang naging desisyon. Habang pauwi, ang pakiramdam niya ay magaan. Wala na siyang yaman, wala na siyang kapangyarihan. Ngunit mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, pag-asa. Samantala, habang nililigpit ni Maha ang kanilang mga gamit, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa kanyang opisina. Hello? Ma'am, good afternoon. Tumatawag lang po ako para i-confirm na handa na po para sa renovation ang gusaling binili ninyo sa Baryo Magdiwang. Hinihintay na lang po namin ang go signal ninyo para simulan ang proyekto. Napatingin si Maha sa kalangitan. Ang araw ay nagniningning. Tumingin siya kay Diwa na masayang tumatakbo pabalik sa kanya. Isang bagong kabanata ang magsisimula, hindi lang para sa kanila, kundi para sa marami pang iba. Ngumiti siya. Salamat. Sabihan mo sila. Oras na para magsimula. Isang taon ng tahimik na pagbabago at paghilom. Ang sikat ng araw sa syudad ng Pag-asa ay tila mas maningning, lalo na sa dating tahimik na lugar ng Baryo Magdiwang. Dito ngayon nakatayo ang isang bagong gusali. Moderno ang disenyo na may malalaking bintanang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Sa harapan, isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. The Diwa Foundation.
Sa araw ng inaugurasyon nito, napuno ang hardin ng mga upuan. Ang mga bisita ay hindi mga politiko o mga tanyag na personalidad. Sila ay mga babae, mga ina, karamihan ay mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng hirap, ngunit sa mga sandaling iyon, puno ng pag-asa. Nakatayo si Maharlika sa isang simpleng entablado, hindi bilang si Asino, ang CEO na kinatatakutan, kundi bilang si Maha, ang tagapagtatag. Sa tabi niya ay si Diwa, na ngayon ay isang malusog at bibong 6 na taong gulang na bata. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Maha, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng sound system. Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ko itinayo ang pundasyong ito. Ang sagot po ay simple. Dahil minsan, ako rin ay naging tulad ninyo. Huminga siya ng malalim. Inalala ang gabing iyon ng ulan. 5 taon na ang nakalilipas. Naranasan ko pong mawalan ng lahat sa isang iglap. Isang gabi, natagpuan ko ang aking sarili sa lansangan. Basang-basa sa ulan, yakap ang aking bagong silang na anak. At walang kahit isang sentimo sa aking bulsa. Naramdaman ko ang takot, naramdaman ko ang galit, at higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-iisa. Tumingin siya sa mga mata ng mga babaeng nasa harapan niya at nakita niya ang sariling refleksyon sa kanila. Ang galit na yon, pagpapatuloy niya, ay ginawa kong sandata. Ginamit ko ito para bumangon. Nagtayo ako ng mga pader sa paligid ng aking puso. Naging matigas ako, naging malakas. At sa aking pag-angat, iisa lang ang nasa isip ko, ang paghihiganti. Akala ko, kapag nakita kong bumagsak ang mga taong nanakit sa akin, doon ko matatagpuan ang kapayapaan. Ngunit nagkamali ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Habang papalapit ako sa aking tagumpay, papalayo naman ako sa aking sarili. Ang paghihiganti ay isang apoy na hindi lang tumutupok sa kaaway. Tinutupok din nito ang taong may hawak nito. At sa proseso, muntik ko nang madamay ang kaisa-isang bagay na pinakamahalaga sa akin. Hinaplos niya ang ulo ni Diwa na tumingala sa kanya ng may pagmamahal. Natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo manakit pabalik. Ito ay nasusukat sa kung paano natin ginagamit ang ating mga sugat para maghilom. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa iba. Kaya't ang lakas na dati kong ginamit para sa paghihiganti ay narito ngayon, ibinubuhos sa pundasyong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuturo ang gusali sa likod nila. Ang Diwa Foundation ay isang kanlungan, isang lugar kung saan ang mga single mothers ay makakahanap ng tulong legal, suporta sa emosyon at mga kasanayan para makapagsimula muli. Ito ay isang pundasyon na itinayo hindi mula sa bato at semento, kundi mula sa sakit na ginawang pag-asa. Ito ang aking tunay na tagumpay. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang iba ay may luha sa mga mata. Sa gitna ng mga bisita, sa may likuran, nakatayo si Kael. Tahimik siyang nanonood. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya bahagi ng entablado, ngunit masaya siyang maging isang saksi sa magandang pagbabagong ito. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan ang mga bata, nilapitan ni Diwa si Maha. "Mami, para sa atin po ba ang bahay na to?" Tanong ng bata. Ngumiti si Maha at lumuhod para magpantay sila. "Hindi lang para sa atin, anak. Ito ay para sa lahat ng mami na kailangan ng tulong para maging kasing lakas mo." "Wow!" sabi ni Diwa. "So, parang superhero ka, mami?" Natawa si Maha at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Ikaw ang superhero ko, Diwa. Ikaw ang diwa ng buhay ko." Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na naglakad palayo sina Maha at Diwa.
Ang mahabang anino nila ay humahaba sa damuhan. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ang kanyang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang puso, wala ng galit, wala ng pait, tanging isang malawak na kapayapaan at isang pag-ibig na nagligtas sa kanya mula sa sarili niyang kadiliman. Ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay ay hindi na galit, kundi pagmamahal. At sa pundasyong yon, alam niyang kaya na nilang harapin ang anumang bukas. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng pinakadakilang lakas. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili, at sa pagpiling gamitin ang ating sakit para maging pag-asa para sa iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Maharlika. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.